VP Sara po kay former President Rodrigo Duterte na kung gustong makibalik ng Pilipinas, ayan daw, ito na nga, binanggit mo na kanina, magiging katapusan ng buhay mo, magiging mala Ninoy Aquino ka, ayon po ito kay VP Sara. Binalaan po ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaring kahantungan nito ang kapalaran. Sinapit rin po ni Benigno Ninoy Aquino Jr. kapag pinilit nitong bumalik ng Pilipinas. Ito po ang sinabi ng Vice President sa kanyang talumpati sa harap po ng kilos protesta ng mga taga-suporta ng dating Pangulo Duterte dyan po sa Het Malieveld Park sa The Hague, Netherlands noong March 23 kahapon po ng linggo. Ibinahagi niya po sa mga taga-suporta na sa tuwing bumibisita po siya, laging tinatanong ng kanyang ama kung kailan ba niya ito makakauwi. Paulit-ulit umanong sinasabi na ng kanyang ama ang kagustuhan ng bumalik sa Pilipinas para mangampanya bilang mayor ng Davao City. Pakinggan natin po ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara. Kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Yan po ang tinig ni VP Sara. Inamin naman po ng Vice President na nag-aalala rin siya sa kaligtasan at seguridad ng kanyang ama. Pero pinagpipilitan po ng kanyang ama na makabalik po sa Pilipinas. Handa rin umano ang dating Pangulo na humarap sa korte at litisin. Pero dapat nga po dito sa korte sa Pilipinas. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag ni VP Sara. Nasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of 43 for human rights. murder. Ang sinasabi nila 2011? na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands Yes! Bias! ang Visit! namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts That's true. of murder na ngayon ay lumalabas. Oh. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that Tinig muli ni VP Sara. Nanawagan rin po si Vice President Sara sa gobyerno ng Pilipinas at sa iba pang mga international na agencies na ibalik po ang kanyang ama sa bansa. Idinin niya na mali po ang ginawang pag-aresto at paglilipat kay Duterte sa ilalim po ng warrant ng ICC kaugnay ng kampanya nito laban sa droga. Pinaalala rin po ni VP Sara sa mga taga-suporta na ginagawa nila ito para sa bansa. Ang laban nito ay para sa bayan. Dinaluhan ang pagtitipon ng tinatayang 2,000 mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Pinangungunahan po ng mga taga-suporta ang mga chant na "Bring him home" at "Marcos resign" habang inaawit ang bayan ko na naging simbolo po ng oposisyon noong 1986 EDSA People Power Revolution.
At bukod pa kay Vice President Sara, dumalo rin po sa pagtitipon si Senator Robin Hood Padilla, ang Pangulo po ng PDP Laban at dating Executive Secretary na si Salvador Medallea. At dumating rin po na naka-wheelchair matapos po siya ma-ospital po sa The Hague. Hindi naman po dumalo si dating presidential spokesperson Harry Roque na kasalukuyan po na sa The Hague pa rin matapos umalis sa Pilipinas nung nakaraang taon. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.